Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Sa araw pong ito, patuloy nating papurihan at takilain ang pangalan ng ating Diyos na buhay. For every nation and every tribe belongs to Him. Tayo po'y magpuri sa ating Diyos. Tayo po'y magpatuloy sa pag-awit ng pagsamba sa ating Diyos. And as we sing, let's remember the goodness of our God in our life. For He is good all the time, and all the time
He is and will always be good to us. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I've been singing of the goodness of God.
the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Dumako naman po tayo sa ating communion. Matthew 26 verses 26 to 28 says, "While they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, 'Take and eat, this is my body.' Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, 'Drink from it. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, sa pagtanggap po namin ng tinapay at sarong ito, na sumisimbolo ng iyong katawan at dugo, muli po kaming humaharap sa iyo at humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Linisin mo kami at bigyan ng panibagong buhay. Nawa ay maging sariwa palagi sa aming puso at isipan ang pagliligtas na ginawa mo at ang pag-alay mo ng iyong buhay para sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng sarong. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Malachi 3:10 says, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." Giving is a test of faith. Ang pagbibigay ay nagpapakita ng ating pananalig at pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga pananalapi. If you don't bring your tithe to God, it simply means that you don't trust Him. Sabi pa po sa talatang aking nabanggit, the Lord said, "Test me in this, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." God is testing you right now. Kaya mga kapatid, let's pass the test. Bring back your tithe to God and allow Him to bless you tremendously. Ipakita mo ang iyong pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng iyong pagbibigay. Magbigay po tayo. Maaari niyo pong ipadala ang inyong tithes and offerings sa mga account numbers na makikita ninyo sa inyong mga screen. God bless. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Let us grow together as we come to worship God all together. Sabay-sabay po tayong sumamba sa ating Panginoon. Bawat bahagi ng ating pagsamba, dapat ito'y ating ginagawa intentionally. Mag-awitan tayo at sambahin natin, itas natin ang Panginoon sa ating panambahan at pag-aawitan, sa ating paghahandog ng ating ikapo at ng ating tithes. Tayo po ay dapat ginagawa ito. Ito'y po yung pagsamba natin sa ating Panginoong Diyos. We take our communion, remembering the Lord's death. We hear the Word of God para sa ating paglagong spiritual.
Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. My topic today is entitled, Fake or Real? Fake or Real? Ephesians chapter 4 verse 1 to 7. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. But to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. Ephesians chapter 4 verse 1 to 7. Nagtanong ka na po ba ng ganito? Kung ako ay bisita o newcomer sa church na ito, ano kaya ang magiging impresyon ko dito? Would you feel so welcome? Ang church ba natin ay kailangang mag-resort sa mga gimmicks para lang maka-attract sa iyo? Kailangan bang may mga pakulo para lang maka-impress sa mga newcomers sa iyo? Sabi ng isang man of God na si Charles Swindoll, I can assure you, when people discover that a church promotes authenticity, when its leaders model it on a consistent basis, they cannot stay away. It's like an invisible magnet that draws them in. Kapag ang ipinopromote ng simbahan ay ang pagpapakatotoo, we promote authenticity. Being real people, talking about real issues, with real feelings. We do not need to pretend. Hindi natin kailangang magmaskara. Hindi natin kailangang maging ipokrita. Kailangan natin magpakatotoo ka. Do not pretend to be what we really are not. Kung mahina ka, mahina ka. Kung malakas ka. Kung masaya ka. May mga pain tayo. May mga brokenness tayo. May mga kabiguan tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Huwag nating ikuble sa magandang kasuotan at sa lipstick at makeup. The church is not only for the strong. The church is also for the weak. The church is not only for the righteous. It is also for the sinners to repent. Kaya nga sa ating church at sa ating connect group, sa ating mga small groups, hindi natin kailangan magkumple. Hindi natin kailangan magkunwari. Huwag kang magkunwaring malakas kung ikay mahina. Huwag kang magkunwaring mahina kung ikay malakas. May mga panahong victorious tayo. May mga panahong talunan din tayo. May mga panahon ng tagumpay. May mga panahon din ng mga kabiguan. Magtawanan tayo at magdiwang sa mga tagumpay natin. Sa tagumpay mo, tagumpay ko, tagumpay ng lahat. Pero mag-iyakan din tayo sa pain mo, sa pain na pinagdaraanan ng katabi mo. We do not pretend. Kaya nga ang ating connect group, ang ating church, ang ating samahan po dito kapatid, isamahan ng mga taong sinasabi yung damdamin sa ating Panginoon. Sinasabi ang damdamin sa isa't isa. Hindi sa lahat ng panahon tagumpay. May mga panahon na may mga losses tayo. Kung kailangan umiyak ka. Don't pretend. Huwag mong pigilin. Umiyak ka kung gusto mong umiyak. Do not leave behind our pains. Do not leave behind our brokenness and sorrows, as well as our hopes, even our joys. Do not pretend to be strong when in fact you are weak. Hindi lahat ng panahon ako'y nangangaral ay malakas ako. Maraming beses ako'y nangaral na ako'y mahina, sugatan at may pinagdaraanan. May panahon ng saya. May panahon na lumuluha, umiiyak, mahina. May pinagdadaanan, nasasaktan, nasusugatan. Magpakatotoo tayo sa ating Panginoong Diyos. Nakatayo ako dahil sa Kanyang mayamang biyaya, dahil sa grasya ng Panginoong Diyos. Grasya ang lahat. Some people pretend to be strong because they think people will not love them if they know what they are really like. Nakakapagod maging ipokrito at ipokrita sa harap ng Panginoong Diyos at sa simbahan.
Ginagawang pugad ng mga mapagkunwari ang iglesia. Mga kaibigan, mga kapatid, maging authentic tayo. Bring your struggle to God. Umiyak ka kung gusto mong umiyak. Lumuhod ka kung gusto mong lumuhod. Maglupasay ka kung gusto mong maglupasay. Be authentic. Humingi tayo ng tawad kung tayo nagkasala. Huwag tayo mag-pretend na matuwid sa harap ng Panginoon. Ang importante sa ating Panginoong Diyos, seryoso ka. Handa kang magbago at handa kang magseryoso sa buhay mo. Naalala ko ang mamang Pariseo at mamang Publikano na pumasok sa loob ng templo. Ang mamang Pariseo ay nasa unahan at taas noong nananalangin. At ang sabi niya, Panginoon, salamat at hindi ako kagaya ng Publikanong ito. Hindi ako magnanakaw. Ako'y laging nananalangin, nag-aayuno, ako'y nagbibigay. Ang dami niyang pinagmamalaki sa Panginoon. Pretending He is good and righteous. Samantalang ang mamang Publikano ay nasa likuran, nakayuko, dinadago ka ng kanyang kamay, ang kanyang dibdib. Hindi man lamang makatingala sa langit sapagkat siya'y nahihiya sa ating Panginoon. At siya'y nalalangin ng ganito, Diyos ko, patawarin niyo po ako sapagkat ako'y makasalanan. Sinabi niyang totoo. Hindi siya nagpretend, hindi siya nagkunwari. Sinabi niyang totoo, siya'y makasalanan. Pero ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, umuwi ang mamang Publikanong iyon na kinalulugdan ng Diyos. Sapagkat ang nagpapakababa ay tinataas, at ang nagpapakataas ay binababa. For us to be intimate in our fellowship, we need to be authentic. It is hard to be authentic when there is hypocrisy. Hindi tayo mga artista dito, mga kapatid. Hindi tayo mga artista dito. Dapat ito ay simbahan ng mga totoong Kristiyano. Kalungkot natin ang kabiguan ng ating kapwa. Ikagalak natin ang tagumpay ng isa't isa. We do not pretend here. The Bible spelled it out for us in Ephesians 4:1-7. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit. Just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. But to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. How do we become real? Paano ba tayo magpapakatotoo? Para madali nating maalala, I came up with the acronym REAL. R-E-A-L. Be real. R stands for respond. Respond to your calling. In verse 1, it says, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. From chapter 1 to chapter 3 of the book of Ephesians, Paul talked about the calling we have received. Then from chapter 4 to 6, he discussed how to live a life worthy of the calling. Remember that the Jews and the Gentiles were enemies. Ang mga Hudyo at mga Hintil noon ay magkaaway. Ngunit nang maging mga mananampalataya sila, ganito sinabi ni Apostol Pablo sa kanila, mga taga-Efeso 2:13 hanggang 16. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na datay malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isan niya ang mga Hudyo at mga Hintil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niyang pader ng alita na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan, pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Respond to your calling. This is our calling. We are called to community. We are called not just to believe, but also to belong. Let us respond to our calling by being authentic.
we are one body in the Lord. We are called to be together as God's own people. Now, if we are called for community, hindi tayo dapat nagpaplastikan dito, mga kapatid. Hindi dapat pakunwari lang yung ginagawa natin. Dapat lahat ng ating ginagawa mula sa ating puso, hali sa buot, hali sa puso. Tama na pakikitungo sa bawat isa. Patawarin ang dapat patawarin, tanggapin ang dapat tanggapin. Walang plastikan, walang kunyari-kunyari lang. Tanggapin ang isa't isa. Walang class A, walang class B sa church. We are all equal to God. Dapat pantay-pantay ang ating pagtingin sa isa't isa bilang magkakapatid sa ating Panginoon. Kimayaman ka, kimahirap ka. Dito sa church na ito, si Lord lang ang bida. We treat everyone equal. Respetuhin mo ang iyong kasama. Huwag maliitin o huwag hamakin ang iyong kapwa. Love God, love people. Kung sasamba ka, huwag mong gawing pakunwari lang ang iyong pagsamba. Mean what you do. Kung maghahandog ka, hindi yung pakitang taong paghahandog. Naghahandog pero sa loob ng puso, nagdadabog. Kung maglilinis ka o tutulong ka, huwag yung arte lang. Maging authentic. Dahil nakikita ng Diyos ang iyong puso. Paano maging totoo? Respond to your calling. We are called for community. Kung tayo tinawag ng Panginoon as a community of believers, as one body in Christ, dapat hindi tayo plastic. Dapat hindi tayo nagpaplastikan dito. Dapat totoo ang ating pakikitungo sa isa't isa. Secondly, exert every effort. Exert every effort. In verse 3 says, make every effort to keep the unity of the Spirit through the band of peace. Sabihin mo nga sa katabi mo, sabihin mo sa kanya, mag-effort ka naman. Sabihin mo, mag-effort ka naman. In the Greek word, make every effort can be translated, do your best. Therefore, we must give it our best shot to reach out to each other. Ang ibig sabihin nito, kapatid, nandito na rin lang naman tayo sa community, nandito na rin lang naman tayo bilang iisang simbahan. Gawin mo ang best mo sa ministry. Gawin mo ang best mo sa church. Gawin mo ang best mo sa pag-reach out, pag-cell group. Gawin mo yung best mo sa pakikitungo sa iyong kapwa. Gawin mo yung best mong paglilingkod. Gawin mo yung best mong magagawa sa ating simbahan. Walang reservation. At huwag kang maging indifferent. We are already united. And Paul commanded us to keep it. Let us stay united. Panatilihin mo ang pakikiisa mo. Kapatid, huwag kang isnabero. Huwag kang lumayo. Nagkajuwa ka lang, lumayo ka na. Nagkajuwa ka lang, indifferent ka na. Nagkatrabaho ka lang, palabi-labi ka na. Nagkakwarta ka lang, nagtitipasi ka na. Nagka-work ka lang, ganyan ka na. Dati very warm ka. Dati very active ka. Nag-school ka lang. Ngayon, masyado kang passive, hindi na active. Dati very warm, ngayon very cold. Makatataha ka na. Nagdidistansya ka na. Feeling tuloy ng mga kasama mo, may sakit sila na nakakahawa. Hindi ka naman dating ganyan, kapatid. Sabi ng Bible, make every effort to keep the unity. Mag-effort ka. Mag-effort ka to keep the unity. To keep the relationship in the house of God. Ba't ganyan ka na? Hindi ka naman dating ganyan. Dati, ang lapit-lapit mo sa mga kasama. Very warm ka. Palakaibigan ka. Keep the unity. Keep the relationship in the house of God. We should not let anyone or anything to divide us. Huwag kang papayag na may maghati sa atin. Huwag kang papayag na may mag-divide o may magtangkang magbawas o maghati. Paano natin gagawin, kapatid? Sabi ng verse 2, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. To be humble means to consider others
more important or better than you. Ang pagpapakumbaba pala ay pagtuturing sa iyong kapwa na mas importante sila kaysa sa iyo. Mas magaling sila kaysa sa iyo. To be gentle means to give up one's rights for the sake of others. Minsan kailangan marunong kang magparaya. Minsan kailangan marunong kang magpatalo para wala lang gulo. Be gentle. One commentary says that gentleness or meekness is a virtue of the strong. Ano pa bang sabi? Sabi ng Bible, be patient. To be patient means to accept the fact that we all have our shortcomings. Kaya ka nagpapasensya sa kapwa mo. Dahil alam mo, lahat naman tayo may diferensya. Pasensyahan ka man. Instead of giving up on each other, we are bearing with one another in love. Ibigin mo at mahalin mo lagi ang kapwa mo. Marunong ka magpatawad, marunong ka magpasensya. We are all imperfect and we need the grace of God. We must remember that the church is made up of real sinners, including us, including ourselves. Because we are sinners, we hurt each other. Nasasaktan natin ang isa't isa. Kasi hindi tayo mga perpekto. Sometimes intentionally and sometimes unintentionally. Dahil di po tayo perpekto, na-offend natin ang isa't isa. Nakakapanakit tayo ng kalooban ng iba. Nasasaktan ka din ng iyong kapwa. But instead of leaving the church, instead na iwanan mo ang simbahan, we need to stay and work it out for relationship. We need to stay, work it out, work out our relationship. This is beginning of a real community. Ito yung totoong komunidad. Nagpapatawaran, nagpapasensyahan. Respond to your calling, exert every effort. Pangatlo, affirm your commitment. Affirm your commitment. Sabi ng Bible, may iisang katawan at iisang espiritu. Kung paano may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ang higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Efeso 4:4 hanggang 6. In John 17:21, Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. 1 Corinthians 12:26, kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. We are one body. We are one in the Lord. We are created as one body of Christ. Dapat ang tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat. Ang kabiguan ng isa, kabiguan ng lahat. Ang karangalan ng isa, karangalan ng lahat. Ang kahihiyan ng isa, kahihiyan ng lahat. So, anong gagawin natin, mga kapatid? I-push natin, itulak natin ang bawat isa na magtagumpay. Tulungang umangat. Tulungang bumangon. Tulungang magtagumpay. Push each other to go up. Kapatid mo yan. Huwag mong hilahin pababa. Huwag mong kainggitan kung may nangyayaring maganda. Huwag sasamang loob sa tagumpay ng iyong kasama. Hindi po yan maganda. Huwag mong sisiraan ang kapatid para lang pumangit siya sa iba at ikaw ang gumanda. Huwag mong sisiraan para palabasing siya ang masama at ikaw ang banal. Preserve each other. By all means, save and build agenda ang ating gawin. Bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoon, pag malasakitan natin ang isa't isa, pag malasakitan natin ang iglesia, ang simbahan ng Panginoon, ang ating mga kapatid, huwag mang-aapak, huwag manghahamak ng iyong kapatid. Affirm your commitment. Tulungan ang mahihina. Abutin ang nangangailangan. Maging blessing tayo sa isa't isa. Alisin ang inggit sa puso. Alisin ang bitterness at puot. Matutong magpasensya kung na-offend ka at na-hurt ka. Matutong umunawa. Matutong magpatawad. Lalo na sa kapatid mo sa pananampalataya. Affirm your commitment to the house of God. Affirm your commitment to the body of Christ. Affirm your love and commitment to your spiritual family. Respond to your calling, exert every effort, affirm your commitment
And lastly, level up together. Level up together. We have to grow together. Dapat mag-level up tayo sabay-sabay. 1 Corinthians 12:5-7. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba-iba ang gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanyang espiritu. Mga taga-Korinto, 12:5-7. In verse 7, now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. Anong silbi ng ating mga regalo mula sa ating Panginoong Diyos? Our gifts are for what? Para saan po ba ang mga regalo? It is for the common good of everyone. Para sa ikabubuti ng lahat. Para sa ikagogrow ng lahat. Para sa kapakinabangan ng lahat. Mga kaibigan, mga kapatid, lahat tayo ay may role sa paglago ng isa't isa. Everyone gets in on it. Everyone benefits. God desires us to work together and grow together. Makipag-cooperate ka sa bagay na kaya mong gawin. Sa kakayahan mo, makipag-cooperate ka. Kumilos ka. Sa talentong meron ka. Sa regalo at kakayahang meron ka. Ipagamit mo sa ating Panginoon para sa kapakinabangan ng lahat. Ang galing mo, ang husay mo, ang pera mo, ang yaman mo, ang talino mo. Gawin natin para sa kapakinabangan ng gawain ng ating Panginoon. Sa kaluguran ni Kristo at para sa ikabubuti ng lahat. Magtulungan tayo mga kaibigan, mga kapatid. When we grow together, we are drawn closer to God and to each other. Nagiging malapit tayo sa Diyos at sa isa't isa kapag sabay-sabay tayong lumalago. May bahagyang lahat sa pag-unlad. May bahagyang lahat sa paglago ng bawat isa. Our Christian life is a life in community. God wants all to be more like Christ. But I can never be more like Christ without your help. I will never fully be myself without you to help me. Gampanan mo ang role mo sa church, sa kapatiran, sa church. Lalago ka, lalago din sila. So how do we become real? Paano ba tayo magiging real Christians? Real believers? Respond to your calling. Our calling is for the community. Walang plastikan. Totoo lang. Exert every effort. Maghinguha ka para sa kaurupod mo. Gawin mo yung best mo na magagawa para sa church mo. Para sa isa't isa, gawin mo yung best mo. Affirm your commitment. Iisang katawan lang tayo. I-push natin ang isa't isa na umangat, umakyat, magtagumpay. Walang hilahan pa ibaba, walang inggitan, walang samaan ng loob, magpatawaran. And let us level up together. Maging blessing tayo sa isa't isa. Gamitin ang iyong talento, ang husay at regalo, lahat ng kakayahan mo para sa kapakinabangan ng simbahan, ng komunidad, sa kapakinabangan nating lahat. Tinawag tayo para maging totoo at magpakatotoo. Na maging authentic tayo na mga disipulo, na mga Kristiyano. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Sana po kayo po ay may natanggap. Magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon sa ating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Be authentic disciple. God bless you.